Magandang araw sa ating lahat, nasaan man kayo sa Pilipinas o sa mundo. Nanyaan ko kayong makinig dito sa bagong news station. Dito nyo maririnig ang katotohanan at kalayaan. Ito si Nicanor Perlas, ang iyong handog dito sa CCH Kalayaan News. Masyadong nasisensor ang ating mga balita, kaya nangyayari karamihan sa atin napoprogram, naluloko, tinatakot. Kailangan natin makarinig, makakita ng mga ibang balita upang makita natin ang tunay na kalagayan natin at ng mundo. At pag nakita natin to, magigising tayo upang magawa natin ang dapat nating gawin. Ito ang COVID Call to Humanity, CCH, Kalayaan News Channel. Magandang araw sa atin lahat. Maski saan naman kayo sa mundo. At magandang gabi para sa mga tao rito nasa Pilipinas. Itong episode 16 natin dito sa COVID Call to Humanity, Kalayaan News. Ito si Nicanor Perlas, ang inyong lingkod dito ngayong gabi. Salamat sa mga mensahe nyo. Nandito na naman tayo. Bumalik na naman tayo rito. So, medyo mahaba ito. So, mag-share screen na ako. Dito. Ang topic natin ngayong gabi ay pawala na ba ang COVID restrictions? Masabi ko lang dito, may mixed message dito. Yan ang short answer dyan. Pawala na nga ang iba, pero may isang eksperto na parang ayaw walain. Ano kaya yun? Okay, tingnan natin to. Kunin na natin ang sagot sa mga balita na lumabas na dito sa mga dyaryo natin. Okay. Now, ngayon, ito, marami sa inyo alam na ito, na naglabas kami ng full page ad sa Philippine Daily Inquirer. Lumabas siya ng Sabado, September 17. Pwede nyo check sa page 5 ng Inquirer. So medyo prominent yung place niya. Isang letter na nagpasalamat kay BBM at ang kabinete niya dahil sa mga nagawa nila tungkol sa COVID. Papakita ko sa inyo yung content ng letter kasi may mga rason yan na bakit ko gusto i-take up yan dito kasi ito actually yung sagot doon sa tanong. Pero bago doon, ito muna. Sinabi ko last Sunday na gusto kong bring up itong resumption ng program natin dito sa CCH dahil sa nagpakita talaga kayo ng support. Actually overwhelming and touching. Nakakataba ng loob. Ang dami sa inyo nagsulat, nag-text, nag-messenger, whatever it is. Sobra sa 100, patuloy pa, including around the world. Nagpakita ng support nila na dapat patuloyin yung programa. Ang naranasan namin dito, natutunan namin dito, na grabe pala yung impact ng video sa inyo. Although hindi kayo nagkikwento, nagkwento na kayo ngayon sa feedback nyo, matindi pala yung gamit nyo ng videos. Hindi ko lahat pwedeng ubusin ng sobrang 1 oras para pakita ko lang yung mga video, pero hindi naman yan ang punto natin dito. Nagpapasalamat talaga kami. So now naunawa na namin dito na maskin quiet lang kayo dyan, maraming ginagawa nyo pala on the side dito sa mga video nito. Okay. Ang akin ang talagang suggestion dyan,
karamihan sa inyo, kinikwento nyo, paano nyo ito sinishare sa mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga principal nyo, o kung ano ba. Patuloy lang kasi in the end, ito ay information war. Basically. Katunggalian ng katotohanan to. So pag nasa atin lang katotohanan, hindi siya kumakalat at kumakalat lang siya sa mga nakikinig dito, matatalo tayo na ito. Makikita mo ito mamaya. Papakita ko sa iyo towards the end. May lumalabas na mga bagong inisyatibo ang world order, new world order dito na umabot na sa Pilipinas. That's why importante ma-share niyo ito para mas maraming magigising dito, maunawaan nila anong parating sa atin dito. Okay? Tapos ito, please patuloy pa rin ang pag-feedback nyo. Binabasa namin lahat na text messages, na mga emails at iba pa. Okay? Maski sa mga chat groups and so on. Natututo kami sa inyo. Okay. Now, may mga tanong kayong pinadala rin. May nagtanong, hindi ko binabanggit yung pangalan kasi hindi ako binigyan ng permission na banggitin ko yung pangalan nyo. Pero, so anyway, importante naman dito yung question, yung tanong. Kukulapso ba ang banking system? Actually, i-examine natin yan sa this coming Sunday. Paliwanag natin siya. Kasi apparently there is a information, either information or rumor, hindi ko alam, pero sabi raw, bantayan nyo September 24. May malaking emergency na mangyayari worldwide na mukhang may connection dito. Pero hindi verified yung data. Hindi ko alam kung prankster ang nagkakuan nun. Okay? Pero meron ng mga executive order na bail-in, bail-out. Alam yung bail-in, bail-out na yan. Na nasa UK, nandyan siya, for example. Ang ibig sabihin yan, hindi nyo na makuha yung pera nyo sa bangko. Tapos gagamitin yung pera nyo para i-bail out yung mga lalaking corporation na maraming utang. It's very clear, lumabas executive order dyan. Papakita ko yan next Sunday. So hindi pa ako sure dito sa collapse of the banking system, although marami na nagsasabi nito. Kung pinapakinggan ko sila, hindi na na-present yung data. At this point, iba-iba kasi yung estimate. 6 months, 3 months, 1 year. Hindi mo malalaman kung saan talaga. So wala pang masyadong consensus dyan, although lumalakas ang ingay dyan sa pagkolapso ng banking system. Lahat tayo epektado dito. Pag nangyari yan, hindi mo na makukuha yung pera mo sa bangko. Okay, but we don't know when or if that will happen. So ang sunod na tanong ay, may mga abogado ba ang CCH? Walang abogado ang CCH na in-house, pero nag-network kami sa mga iba't ibang klase mga abogado. Ang reminder ko lang dito, kasi apparently yung mga nagtatanong siguro bago pa dito sa atin, sa CCH ng public seminar sa Kalayaan News, reminder lang, may mga lawyer templates ang CCH sa website. Tingnan nyo lang sa legal, yung mahahanap nyo doon. And nakakatulong doon kung until now hinaharas pa rin kayo. Kasi lumuluwag as far as mandatory vaccinations are concerned, although may mga ibang institution pa ang pumipilit talaga, bawal na yan sa batas. So pwede nyo gamitin yung so-called refusal template o grave coercion template. Tapos ang suggestion ko dyan, pas palakasin nyo pa yan, mag-pull out na kayo ng certain sections ng petition sa Supreme Court ng CCH, which is under decision right now. Malapit na itong decision. Okay? At the same time, ito mas mahalaga. Sana mamobilize yung local lawyers kasi itong mga network of lawyers na kilala ko, hindi na kaya lahat ng mga legal cases na pumuputok sa lahat over the Philippines. Kasi yung mga LGUs and other lawbreakers, masyadong marami. Kaya mas maganda kung na-mobilize yung local lawyers sa inyo, yung nagising na. I'm sure siguro may nagigising na rin. 2.5 years na tayo rito, overwhelming ang evidence versus
against na kinokontra itong mainstream narrative ng COVID na kalokohan. So, sana masama mo sila, ninyo sila sa inyo. Anyway, kung may mga legal questions kayo na hindi nyo masagot or unique, wala doon sa template and so on, padala nyo. Pag may pinadala nyo sa amin to and ang answer nandun na sa mga templates, ipababalik namin sa inyo ito. Gusto ko lang bagitin dito, the reason na nagpo-focus tayo dun sa open letter kay BBM, basically, magagamit nyo rin ang datos doon para sa mga legal challenges nyo, sa mga nag-aabuso sa buhay ninyo at sa pamilya nyo. Okay? Tapos may nag-complain, may question, kailangan pa bang RT-PCR testing ng Filipino na dumadating sa Pilipinas? Tingnan nyo na lang yung sagot doon sa open letter kay BBM. Okay? Actually, hindi na. Wala nang mandatory vaccination. Okay? Ang dami na nag-abandon ng RT-PCR testing. Anyway, nandun mami ang sagot. That's also the value itong sa letter na ito. Okay. Now ito, ito an example ng appreciation namin sa mga nagpapadala ng link. For example, may isang nakikinig dito, nagpadala ng link and jackpot yung link niya. Itong link na pinapakita ko sa inyo dito ngayon, screenshot nyo ito kasi ito ang matinding scientific response kung ano ba talaga itong COVID. Parang na-summarize niya lahat na mga importanteng tanong, including ang censorship. At lumabas to, tingnan niyo yung link. National Institutes of Health, GOV. Yan ang isang malaking agency na namamahala sa FDA at sa CDC ng US. Parang DOH natin yan, subset. Okay? So this is a scientific article, peer-reviewed. Ito siya, malakas to. Kung na-publish yan dyan, and I'll show you how it looks like. Ganun yung tsura niya. Okay? Sa NIH, National Library of Medicine. So ito yung one of the largest, if not the largest library of medicine. Itong National Center for National Library of Medicine ng NIH. Okay? Pinapaliwanag ko ito para matuto na rin kayo mag-research. Lumabas itong title, COVID Update, What is the Truth? Okay, na-publish na siya online April 22, 2022. Pero apparently, na-notice ko ito na pinapadala ng mga ibang doktor in the last 2 or 3 weeks lang. So baka may difference yung date lang, publication date sa actual hard copy. Okay? Kasi journal to ng Surgical Neurology Institute International. Okay, parang connected with brain surgery. Okay? So, peer-reviewed to, matindi to, basahin nyo yan. Ang suggestion ko, especially those na gusto magtutol dito, talaga i-master nyo ito. Mahaba siya, pero importante ito. Pag-uusapan ko ito this coming Sunday. Kasi gagamitin ko na nga siya sa this coming Sunday, pero sinend itong link, chinek out ko. Maganda yung link. And ito yung mga natutuwa kami dito sa CCH na iba sa inyo dumating na sa level na marunong na kayo magpadala ng information na matindi. Okay? Kaya ideally, pag nagkakuan kayo sa mga, especially sa mga kaso, hihingin sa inyo, anong scientific authority nyo? Ang scientific authority usually sa mga ganitong level. Okay, hindi na ako tatagal dyan. Tapos gusto ko lang i-introduce sa inyo kung iba sa inyo hindi nyo pa alam si Super Sally Substack. Si Super Sally, kaibigan ko rin yan. Pero independently, gumagawa na siya ng itong mga articles. No? Marami na siyang nasulatan na articles. And almost dati pa, konti-konti ngayon, halos araw-araw meron siyang article. And ang focus niya, Philippines. Okay? So, it's one of the independent researchers sa Philippines na marunong mag-research at pagsulat ng mga article.
maganda yung mga sinusulat niya. So, introduce ko na rin siya sa inyo. Ito example ng isang article niya, Super Sally's newsletter. Ayan. September 18 niya nirelease to a few days ago. Isang article ng isang tao na isang doktor sa Australia. Maganda yung article na binahagi niya. Pero most of our articles ay tungkol sa Pilipinas. Nag-a-analyze siya. Okay? So, kasama na yan sa mga link na gusto niyo palalimin pa ang inyong pagsusuri dito sa COVID. Yan, Super Sally. Now, ang medyo main topic natin ngayon ay yung COVID call to humanity na open letter kay Marcos, okay, and cabinet. So, lumabas to sa Inquirer ng Sabado, September 17, 2022. And yan ang kanyang link sa taas. HTTPS COVID call to humanity, in blue dyan sa topmost. Ayan o. Click nyo yan, makikita nyo yung full article na lumabas. Matinding feedback dito, very positive ang feedback. And sigurado kami na-receive to ni BBM through various contacts and connections. Na-receive nito. On top of that, isang staff namin dito pumunta sa Malacanang, binigay personally ito para siguradong makuha yan. Very efficient actually yung Malacanang. Nasubukan na namin yan before. Nagbigay kami ng cease and desist last October. In-acknowledge ng Malacanang, pinadala sa DOH. Hindi sinagot ng maayos ang DOH. That's why may kaso sila ngayon sa CCH at iba pa mga kasama namin. Okay? So, efficient yung sistema nila. Siguradong marireceive ni Marcos, ni BBM. But in addition, may mga personal connections sa mga relatives niya na malapit talaga sa kanya. Including sa nanay niya, sa pinsan niya, etc. Kumalat siya sigurado. And I'm sure nakita rin niya ng cabinet. And then on top of that, binigay rin namin to kay Sara Duterte bilang Vice President dahil sa ginawa niya sa face-to-face, binuksan niyang face-to-face classes. Pag-usapan natin yan dyan mamaya. So, bibigyan ko lang reason sa inyo bakit kailangan natin i-elaborate to ngayon. Yan ang pinramis ko last Sunday sa inyo sa pagsimula muli ng mga programa ng CCH. Number 2, maunawaan nyo itong episode na ito, episode 16. Pag naunawaan nyo ito, mas maintindihan nyo kung saan papuntang Pilipinas at yung magiging struggle dito sa ating bansa. Okay? Hindi pa talagang tapos to. Okay? Although, hindi na masyado maigpit, meron certain point parang non-negotiable sa gobyerno natin ngayon. Ano yung point of non-negotiable nila? Makikita natin mamaya. Meanwhile, pinapaluwag na nilang iba-iba pero conditionally, may possibility na babalik nila yan. Pero tingnan natin. Just look at the evidence. At the same time, itong open letter nito, may mga importanteng datos na may kinalaman sa nangyayari sa mundo. Okay? May bibigay tayo rito mamaya. Some of them are very recent. Kaya may importante siya. Para sa akin, itong pinaka-importanting reason bakit binibigyan kong ini-explain itong open letter. Matutulungan ka nito sa inyo sa mga local advocacies ninyo. Kasi ayon din sa inyo, nagsusulat kayo sa amin, mga iba't ibang institusyon nag-i-impose pa rin ng restrictions na illegal na. So, pwede niyong lagay mga content nito sa refusal letter o sa grave coercion. So, madadagdag nito. Yun ang binanggit ko kanina, madadagdag itong bagong information. Kasi ito grave coercion at refusal letter, nagawa na yan almost a year ago. Okay? So, medyo outdated ng konti in terms of facts, kaya dagdagan nyo na ng facts doon. Pero sa law, nandun pa rin yung batas. Pero nagiging mas powerful yung batas pag meron siyang factual scientific support. Okay? Yan. And in this connection, ang mababanggit ko lang sa inyo ngayon, gumagalaw yung kaso sa Supreme Court.
Okay, so kasi may nagtatanong, hindi ko lang, syempre, nandun ako petitioner, hindi ko pwede magsalita, pero sinasabi ko lang, gumagalaw siya. And we expect some kind of decision in the near future. So ito yung reason na sinabi nila, na sinabi namin sa CCH, ito yung title niya. Salamat, President Ferdinand Marcos Jr. ang cabinet, binigyan mo ng pag-asa ang bansa. Okay? The first reason, sabi namin, number one, marami ng grabe nangyari last 2.5 years kay Duterte government, previous government. Lahat yun matindi, tapos in 3 months, pinaluwag mo in 3 months by doing 3 major things in 3 months. It's very interesting. Ininto mo na ang mandatory vaccination. Yan ang parang naging consensus ng kabinete mo, ikaw mismo. And binigyan namin ng, we explained ba kung bakit wise decision yan. And some of that explanation ito, nagpa-violate siya sa national law natin, na RA 11525 na alam niyo lahat. Meron batas din na connected dyan. Ito experimental, although kasama na sa 11525, hindi mag-create rin yan ng indemnity fund in case may naapektuhan, nag-a-admit yung government na hindi ito safe and effective. Pero, yun siya, di ba, no? May 290,000 excess deaths. Very closely linked sa mass vaccination. And itong report nito, as of August 6, na-delayed sila rito, although may bagong report na lumabas. Pero for the purposes of that open letter, ito yung numbers. Number of reports on vaccine deaths, 2,620. Although, hindi aaminin ng DOH na namatay yung mga tao na yan. Ito yung punto. Serious adverse reactions, 9,000 na. Wala na, anyway, hindi mo sa ganung klaseng sulat sa presidente, hindi mo pwedeng i-debate yung figure nila. Isa-cite mo lang to introduce the fact na may mga ganito. Okay? Now, number 2, wala na rin lockdown. Yan. So, hininto niya mandatory vaccination tapos wala nang lockdown. Yun ang zona niya. Okay? Inassure namin si BBM na ang decision niya is backed by dozens of scientific studies. Instead, itong mga lockdowns nito, nag-create ng massive physical, psychological, and societal damage. Okay? Bring up ko itong topic nito muli kasi it's very interesting yung position niya na ngayon nandun siya sa UN, tapos na yung salita niya, but yung mga mensahe niya doon is very interesting kasi may kinalaman yan dito sa lockdown. Ang palagay ko, wala na talagang, ito medyo mahigpit na decision to. Unless something happens na wala na lockdown. Okay? Number 3, ni-remove niya na yung mandatory face mask. Especially sa limited siya, panglabas, tapos he left it open na pwede rin yan pangloob. Wala na. Ang sinabi namin ng science supports your decision. Actually, one day papakita ko sa inyong science dito, hindi nagtatrabaho yung mask. Kakasakit yung mga tao. Okay? Yan. Tapos si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, pinasalamatan din ng CCH dahil sa nag-commit siya sa face-to-face classes na walang bakunahan. Walang pilitan na magbakuna. Marami nag-criticize sa kanya, marami nagkaroon ng mga concerns, pinatuloy niya pa rin. So importante yan kasi the moment she did that, hininto niya ang 2.5 years of physical harm, deterioration of health, and mental dysfunction. Yung mga IQ sa US, ito for example, na itong klase bumagsak to ng more than 20 points sa IQ. Imagine kung average IQ was 90 plus, nagiging 77 na lang. Bagsak. Dito, may impact to, makikita nyo ngayon, mamaya, may article dito si former NEDA Secretary Shell Habito, bagsak tayo sa global ratings dito sa
especially sa math. Okay? Papakita ko sa inyo mamaya. Ang irony niya, sinabi namin sa letter, so nalaman niya na 99.997% chance of surviving COVID-19. Walang halos namatay dyan. Kung may namatay dyan, sa US for example, walang namatay. Dinoble check na nilang data, 19 and below. Kaya almost 100% yan survival run. So it's the right decision. On the other hand, yung science pinakita na magpabakuna ka para ma-temporary protect mo isang bata, 100 kids ang sisirain mo yung buhay nila or even kill them. So it's a very good decision, although it's not the complete decision na we're all wanting, pero it's a good start. So nag-thank you din kami sa cabinet and ito yung importante. Kaya ito yung reason na sa tingin ko, bihira na sigurong bumalik yan, lockdown na yan. Okay? Kasi tinitingnan ko yung mga salita ni BBM. Lagi lang nakasama na doon yung economy. Makikita niyo ito ngayon sa mission niya sa UN. Ito yung importante dito. Lagi yung sinasabi, balansahin natin ang kalusugan at ang ekonomiya. Yan ang hindi ginawa ni Duterte. Lumaki yung utang natin. In fact, the biggest portion of our debt na babayaran ng Pilipinas ngayong taon ay dahil sa lockdown policy niya na walang science behind it. And hindi siya nakikinig, ang tigas ng ulo niya, kala niya kung sino siya. So anyway, in addition, ang mundo, these 2 years or more, natuto na hindi natin talaga masasakripisyo ang mga karapatan natin at ang kalayaan natin, especially ang kalayaan natin mag-isip para makuha natin ang safety. Okay? Na-remember niyo si Andrew Tate nung Sunday? Ang sikreto nila, when I say sila, New World Order, sikreto nila, matinding pangtatakot sa inyo using media. Pag natakot na kayo, baliwala na sa inyong kalayaan nyo. Hahanap na lang kayo ng ligtas. Safety. Okay. Now, binanggit na namin sa kay BBM na yung polisiya niya na mga bago in the last 3 months, yun na yung nangyayari sa mundo. Ito halimbawa, Florida, face-to-face schools, walang lockdown, walang mandatory vaccination face mask. Since mid-2020, for 2 years, walang health disaster doon. As a result, yung governor ng Florida ngayon, nagiging mas popular pa siya kay Trump as the next presidential candidate. It is gonna be very interesting kung mangyayari yan. Okay? May marami pa rin suporta si Trump, pero lagi ko sinasabi sa inyo rito, si Trump is a vaccine pusher. Okay? Sinisira yung reputasyon niya doon. Tapos ang Florida ngayon, number 1 destination ang tumatakbo ng mga US citizens mula sa mga states gaya ng California, New York, Chicago, yung mga ganon. Grabe yung COVID-19 policies para mga diktador yung mga tao ron. Okay, so ang imbis na labanan, nagpupunta sila, lahat sila pupunta sa Florida, karamihan. Number 1 destination. Dahil sa mga policies na niya, no, nakita nyo. Tapos ang CDC, na pag-usapan na natin to, nabanggit natin to 2 weeks ago or more, wala nang lockdown sa policies nila, wala nang asymptomatic testing, wala nang face mask in most situations, na binibigyan na ng halaga yung natural immunity. Tapos most important, wala nang discrimination between the vaccinated and the unvaccinated. So, yan o, kung gusto niyo makuha yung website, ayan yan. Screenshot nyo na, ito yung quote. CDC's COVID-19 prevention recommendations no longer differentiate based on a person's vaccination status because breakthrough infections occur. In other words, ang ibig sabihin, ang mga bakunado na infected pa, pwede pa rin sila ma-infected.
Okay? Grabing admission yan. Ang laki ng implications yan. So ngayon, ito na. Ito palagay ko ang isang aspeto ng palisiya ng ating pamahalaan ngayon na hindi nila give up. Okay? So yan ang isang COVID policy. So alam niyo na rito yung sagot nila. Kaya dun sa may open letter, sinasabihan ko nga si BBM doon, basta kung may booster ka, ang ibig sabihin, hindi na effective, durable ang mga bakuna na yan. Tapos may side effects pa. Ay bakit mo pa booster yan? Well, in fact, sa mga kabataan, nalaman nila na kailangan mong injectionan 22,000 students hanggang or 30,000 depende sa kaso para ma-boosted lang sila to prevent one COVID-19 hospitalization. Pero hindi pa sigurado na forever. Pag na-hospitalize ka na ng COVID-19, okay, iba ito bakuna, yan o. Tapos, 18 to 98 times worse. So in other words, kung times yan, that's 1,800 to 9,800 ang adverse effects na binibigyan ng boosters. Ang matindi rito, itong scientific paper nito, pinunduhan. Mga scientists to sa Harvard, Johns Hopkins, pinunduhan to sila ng Wellcome Trust. Yan ang binanggit ko. Ang Wellcome Trust is the Bill Gates Foundation of Europe. Second, na pinakamalaki na nagpo-push ng vaccine. Kasi may-ari ng Wellcome Trust has investments in Big Pharma. So, nagulat nga na pinalabas nila ito. So, walang human trial sa boosters. Tapos sinabi namin kay BBM na untrustworthy yung Pfizer. May mga court cases sila. Tapos may secret study sila na ilang beses ko na pinag-usapan dito. Ang daming namatay dun sa trials nila. Gusto nilang taguin to for 75 years. Mabuti hindi sila pinayagan ng korte. So inalabas lang namin to kasama sa pagpuri sa ginawa nila para mapalalim pa, matatag pa yung ginawa nila. Tapos may typo lang dito. Ang problema ng booster, yung boosters na yan, wala nang Wuhan type virus na naiwan. Totally replaced na sila by BA.5 variant. So useless ang boosters. Useless siya, tapos bibigyan ka pa ng ganong katinding klaseng adverse event. Is totally pointless. Okay? Pero ang ginawa namin sa open letter, pinipresenta lang namin to kay BBM habang nagpasalamat, pinipresent din. Kasi ito talaga yung policy niya. Okay? Hininga namin siya na wag nyo rin yung executive order na may state of national emergency. May partial victory tayo rito. I'll explain to you why. Tapos, kinote ko yung CDC guidance na sinabi, tapos ng pandemic. And the pandemic is not over. Pero it helps us move to a point na COVID-19 hindi na masyadong magdidisrupt ng mga buhay ng pang-araw-araw ng mga tao. Parang contradiction yan, no? Kung may kala kung may pandemic, disrupted ng mga buhay ng tao. Ito yung sikreto. Ang WHO, pinalitan nilang definition ng pandemya para ibig sabihin, may infectious disease na nag-i-spread pero hindi naman nakakamatay ng maraming tao. Actually, pneumonia sa atin, mas marami pang pinapatay than COVID-19. Okay? Despite the fact na dito, dayaan dito, maskin may iba kang sakit, COVID, pag namatay ka, tapos may fake RT-PCR test ka, positive, COVID. Okay? Tapos pinag-usapan din namin ang early treatment protocols. Meron yan. So binigyan na namin ang entire argument doon sa letter na yun. Ang natural immunity mas powerful. It can be 2,007 times % more effective than the vaccine-induced immunity. Mas matagal ang epekto. Some are starting to speculate the entire life yung effect nun. Kasi may mga memory T cells, memory B cells, alam nila kung ano na yung nalabanan nila. Tapos handa na sila. Maskin mag-mutate pa yan. Past scientific studies are showing maskin nag-mutate na yan by as much as 20%.
And the current variance dito na BA 0.4 or 0.5, hindi masyadong maraming mutations. Less than 3%. So kayang-kaya. So hininga namin siya ng Program for Natural Immunity. Okay, then we ended yung letter. Sinabi namin, ang CCH, matindi ang criticism sa previous government dahil yung mga polisiya nila hindi backed by science and in some instances, binayolate yung constitution tsaka mga batas natin. So, papatuloyin namin itong critical engagement with government in this future policy. Pero, ngunit, we'll also criticize unsound policies if necessary. But we will also express, magpapasalamat rin kami kung deserve, gaya ngayon. Pero habang nagpapasalamat, binabanggit namin natin ng ating concern sa boosters. Yeah, kasi yan ang tunay na policy nitong present government. It's so clear. Yan ang tunay na labanan dyan. Kaya maski manalo tayo sa Supreme Court, hindi pa tapos ang labanan kasi wala nga mandatory vaccination. Ngunit yung mga mahirap, bibigyan ng isang sako ng bigas para magpabakuna. Yan ang magagawa mo ron, di ba? Magbabakuna yun kasi gutom. Ginutom nila sa lockdown. Okay? Ito, tapos nag-ending kami nito, quoting Christ, paraphrase, katotohanan ng guiding star ng CCH. Malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ay magbibigay sa atin ng kalayaan. So, ang CCH laging constructive conscience yan. Truth. Saan ba yung katotohanan? Yeah? So, you will notice yung tono ng open letter na yon. In general, positive siya, but at the same time, para makita yung true picture ng CCH, may mga advice kami ron. Basahin nyo na lang, mahaba yun. One full page, in-extract ko lang on some of the key points. Okay. Now ngayon, bibigay ko ito, okay, ito yung executive order niya na pinasalamatan natin siya. Wala lang face mask. Voluntary wearing of face mask sa labas. Okay? Tapos may continued implementation of minimum public health standards during the state of public health relative to COVID-19 pandemic. Okay. I-explain ko yung mamaya. Ito importante. Oops. Ito. Nagrekomenda yung IATF na mag-issue siya ng EO para matanggal yung mandatory mask mandate sa labas. Okay, yun ang ginawa niya. Okay, so maganda yan kasi one of the worst things na makikita mo sa Pilipino, unti-unti lang pinapatay nilang sarili nila with 24/7 sa face mask. May mga joggers dyan na mamatay. Tumatakbo, may face mask. I mean, it's totally unnecessary. Okay. Now, ito yung kwan. Dito mo nalalabas, laging kasama ang vaccination sa kwento. Okay? The voluntary wearing of face masks in open spaces and non-crowded outdoor areas with good ventilation, pinapayagan, provided yung mga hindi bakunado, senior citizens, etc., ay highly encouraged to wear mask. Pero ngayon, hindi na obligado. Okay? Although may exception sila dyan, kasi basically na nakakatawa, face mask do not work. Okay? So, okay. Now, ito, parang partial sagot nun sa aspect ng letter na humihingi siya ng cooperation of agencies and LGUs. Ito sa mga maestra, sa mga guro na sumusulat sa CCH. Yan o, basahin nyo. All governments, all agencies or departments, agencies, instrumentalities of the government, LGU, including SUCs, state, state universities and colleges, yun na yun, kayo na yun, are directed to render full assistance. Pinapaka-opera kayo rito
Tingnan natin kung susundin nila. You will notice the language, hindi siya obligatory sa LGU. That's very interesting. Loose yan. So this might not solve the problem na may ganito na yung policy ng national, may LGU kayo na pumipilit pa rin ng mask. Kasi directed siya. Yeah? Assistance and Cooperation. Ito yung title. Okay? Now, ito si Concepcion. Matindi ito kasi si Concepcion, may connection yan sa World Economic Forum. Kaya laging believe yan sa mga masking, sa mga vaccines, mga ganon. Ito ngayon, nag-fear-mongering na siya. Sabi ni Concepcion, negative effects of removing face mask on unvaccinated, hindi raw problema ng government. So sa thinking niya, pag unvaccinated ka, tas wala kang mask, yayariin ka. Yun ang ibig sabihin niyan. When in fact, that is total, ano ba sasabihin ko ba? Wag na lang muna. It's total piece of, alam niyo na. Okay. Anyway, yan. Nag-fear mongering na. Tinatakot niya na kayo. When in fact, ang negative effects of wearing face masks, ang naranasan ng marami, including the vaccinated, is the total opposite. Ganun talaga yung kuwan. Problema niyo yan. Kasi paniwala kayo sa mga sinungaling ng pamalan. Now, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. So, booster shots. Okay? So ngayon dahil sinulat ni BBM yung EO3, kailangan daw mag-booster shots na kayo. Yung laging sagot nila, booster shot. Very interesting, no? Tapos, ang interesting thing dito, ang DOH medyo umaatras ng konti. Dati, mahilig sila magsabi, may rise ng cases. Oh, ganito na. Mas less fear-mongering ang DOH ngayon. Ayan, oh. Pero actually, na-inextend ni BBM yung state of calamity or emergency. Pero for purposes lang, limited purpose siya ngayon. Alam mo bakit kung ginawa nila yan? Isa minor retreat on the part of government. Kasi pag tinanggal nila yung EO na yon, which they should have actually done, alam mo yung ibig sabihin nun? Hindi na pwede yung mga vaccines. Kasi kailangan nila itong emergency para magamit ng EUA, Emergency Use Authorization. Pag walang state emergency, health emergency, hindi lang ma-aprobahan yung bakuna kasi experimental yun na tinutulok sa inyo, hindi yun proven, hindi yun approved. Okay? So that's why they had to retain that kasi magkakaroon sila ng contradictory position. Ba't nagbabakuna kayo ng isang experimental product? Wala naman national emergency. So ni-retain nila but with specific limitations. Hindi siya all out. Kaya sinasabi ko, minor. Nag-retreat sila pero minor. Okay. Ito ngayon, ang OCBAT, pati yung OCTA, makikita nyo lang dito actually sa mga statements nila. Mahilig sila mag-quote kayo sa OCTA. Ang problema sa OCTA, hindi naman accurate yung science nila. Baka magaling sila sa mathematics, pero sa mathematics or computer science, depende yan kung anong nilalagay mo na assumptions dyan. Meron nung kapatid, PhD sa statistics, sa mathematics, wala siyang tiwala sa computer modeling. Kasi sabi niya, depende yan kung ano yung mga nilalagay niya ron na assumptions. Maraming assumptions. Okay? So yan, may contradiction na dito. Hindi raw ma-expect natin na magkakaroon ng increase ng cases dahil gumagalaw na yung population. Ngunit, hindi yan binanggit, ba't magkakaroon yan when in fact, most of the people na gumagalaw ngayon sa transportation, may mga mask pa. And it's still required by EO3, may mask yan. So that means to say, yung mask doesn't work. It's just, hindi nakikita yung contradiction.
So karamihan, bakunado. Right? 95% sa Metro Manila or more, may boosters na. 109% kung kasama yung booster, hindi nagtatrabaho yung bakuna. Bakit mag-increase yung cases? Kasi hindi sila nag-iisip eh. Yeah? Ayan. So nag-explain sila kung anong ADAR, average daily attack rate. Gusto ko lang yan sa gitna ng paragraph. Very interesting yung wording ng WHO. Talagang they're playing with words. Kinukondisyon kayo. Daily attack rate. Wow! Atake ito. Ang daming casualties na infected. Okay, now ito ngayon is very clear. Ang Inquirer, unfortunately, mahilig sa bakuna. Ito, editorial nila 3 days ago. Sinabi nila, ang DOH together with WHO, UNICEF, nag-launch sila ng Chikiting Vaccination Days. Ang problema nito, na naniwala pa ang DOH, ang PDI, etc. na dapat turukan yung mga minors. Ang problema rito, ang daming namamatay sa mga natuturukan ng mga minors. Number 1. Number 2, sa Denmark, wala nang turukan to from 50 below. Ang dami ng mga ganong klase, mga probistabs tayo rito, tuto tayo sa WHO, pabakunahan natin yung mga anak natin na bata. Tingnan mo yan, no? Ang pag-aaway sa yung vaccination rate, kulang pa sa lakas. So everybody's talking. Si Concepcion, vaccination. Ang DOH, vaccination. Si BBM, vaccination. Boosters, may mga target. Yun ang last wall of defense nila. Yan ang hindi nila bibitawan. Pag binitawan nila yan, tapos ang COVID scam. Kasi in the end, the entire thing, nag-prepare lang yan para mabakunahan tayo lahat. Yun ang ultimate objective ng lockdown, ng face mask, ng fear-mongering, ng social distancing. Lahat yan para bakunahan ka. Kasi sa bakuna, sinabi ko sa inyo, Trojan horse yan. May mga laman yan na ayaw sabihin ng mga companies tapos hindi pa sila, it's against the law. Hindi na sinasabi ano yung content ng bakuna nila, pero inaaprubahan nila tapos niyayari nila mga tao, may hidden agenda. Kaya ito lagi ko sinasabi sa mga nakikinig sa atin, maskin yung mga nabakunahan na, please wag na kayo mag-boosters. Kung nabuhay kayo, swerte kayo. For whatever reason, buhay kayo. Pero temporary na buhay yan. Pag hindi kayo nagpa-examine ng microblood clotting using D-dimer test, halimbawa, hindi ko sigurado na ligtas kayo. So anyway, that's a whole other story. Gusto ko lang pakita, ang sagot sa tanong, mahihinto na ba itong mga COVID restrictions? Ang sagot, hindi. Lumuluwag sila kasi grabe yung pressure against them. Lumuwag sila, especially sa mandatory vaccinations kasi alam nila labag sa batas. Even DOH, Vergere admitted it, labag sa batas. Walang batas. Lumuwag sila, pero hindi nila bibitawan ang vaccination. For whatever reason, yun ang pader na willing silang mamatay doon. Okay? Nasirain nilang reputation nila dyan. Whatever it is. So ang sagot natin dyan, na may epekto na, papakita ko sa inyo ang proof na itong mga information ito, hindi lang sa amin nanggagaling sa iba pa, karamihan sa inyo, kumakalat na sa Pilipinas, may magtatapos tayo na may good news tayo rito. Tungkol sa vaccination, sa boosters. Okay? Pero tandaan nyo lang, ito na yung huling alas nila. Pabukunahan kayo, sisirain nilang immune system nyo, magiging
dependent kayo sa mga vaccines forever. Kundi kayo namatay. Kasi pag sinira na yung immune system nyo, mga ordinary illnesses and even serious ones like cancer, dadami yan into the future. Dadami yung AIDS, dadami yung infectious disease. Wala na kayong immune system na lalabanan yan. It's a disaster kasi the moment you do this. Kaya susunod namin na kaso rito, I'll find a lawyer dito. Pag natapos yung Supreme Court, ang sunod na kaso rito ay yung vaccines mismo. Hindi na yan dapat ginagamit dito. The Global Health Council, or whatever the name was, a global network of medical scientific societies, nag-release na ng statement, hintuin na lahat ng vaccination, this is genocide. Ilang beses namin sinasabi sa inyo. That's why they will not stop. They will continue vaccinating boosters. Mark my words. And that's what we have to stop. And may nakita na ako mga legal handles dito. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ngayon. Hinihintay na lang namin ang Supreme Court decision. Now, meanwhile, habang ginagawa nila yan, ayan, pinasok na nila ang mandatory SIM card registration. Nawawalan tayo ng oras dito. Bantayan nyo ito. Yan o, September 15. Itong SIM card registration is our Philippine version of social credit control ng World Economic Forum, ng New World Order. This is what it is. And bantayan nyo lang, yan o. Lalagay nyo yung personal information nyo with telecommunication bodies and authorized card sellers. Ang nito, maski walang ebidensya na nakatulong yan against crime, ginagawa pa rin. Okay. Now, ito yung pinakamatindi rito. Ibigay nila yung datos nyo sa third-party resellers. Anong ibig sabihin yan? By the way, this is normal. Kunyari, ibigay ko kayo ng hint dito. Papasok kayo sa website. Tapos may privacy policy. Examinin niyo yung ang privacy policy ng website na yon. Tapos tingnan nyo kung kanino nila binibigay yung information nyo. One time, tinignan ko, maraming website, they will list over 70 to 100 corporations that will now have access to your personal data bilang third party na. That's how they make money. That's how they make money out of data, including to mga Globe NATO and so on. Bibigay nila yan. Tapos, ito mga third party naman ito, may access to through Facebook. Ito yung Facebook scandal. So ngayon, malalaman na nila paano kayo targetin to control you. Yan. This is a huge, malaking issue ito. Unfortunately, we have our hands full dito sa COVID. Okay? Pero yung mga nakikinig dito na medyo may expertise sa basically sa computer science and so on, programming, etc., cybersecurity, pasukan nyo na ito. This is a disaster. This is the second agenda item of the New World Order. Okay? Yan. 157 countries na nag-adapt ng mandatory SIM registration. Kumalat na. Okay? Now, si Bongbong meanwhile, now tackles another basically agenda na ang problema kay Bongbong, we're not yet sure if he is aligned consciously sa New World Order or yung mga advisors niya are aligned and they're convincing him. So, yan, tatackle niya yung climate change. Alam na natin yung climate lockdown nangyayari na sa mga iba't ibang bansa sa mundo. That's why pagbalik niya siguro kailangan natin tingnan kung ano yung kanyang climate law dito sa Pilipinas. I hope it's not gonna be a climate lockdown, especially since the science is as bad as COVID, kasing sama ng COVID. Okay. Ayan o. Pero ang interesting thing dito sa kanyang address doon, laging nasa mind niya ang ekonomiya ng Pilipinas kasi bumagsak talaga. Yan o. Sabi niya,
Kailangan ng synergy that will benefit the Philippine economy. Yan. Lagi yung So that's why, sa mga ganitong statements niya, alam ko na mahirapan siyang balikin ang lockdown. Okay? And besides, lockdown is shown to be really harmful. So at least that aspect in our life, dito siguro hindi na babalik. Pag bumalik yan, that means to say something drastic happened. Okay? Kasi hindi mo mababalanse ang kalusugan at ang ekonomiya pag nag-lockdown ka. Anong proof? Tingnan nyo na lang ginawa ni Duterte sa bansa natin. Si PPRRD, Rodrigo Duterte. Sinira niya itong bansa natin. Okay? Now he's trying to make up for that by focusing sa economy. Now ito ang sinasabi ko sa inyo. Meanwhile, ito nangyari sa Pilipinas during lockdown. Si Shell Habito, Secretary Habito ng NEDA dati, ito siya masabi ko, isang pinakamatalino at pinaka-honest na tao na nakilala ko. Kaya usually sinusulat niya, walang agenda yan siya, kundi lang kabutihan ng Pilipinas. Sana mas marami pang tao ng ganyan. Okay? He's a long-time personal friend, kaya kilala ko yung karakter niya. And Harvard yan, economist, econometrics, matinding qualification, but at the same time, bukas ang isip niya. Pag may nakita siyang ibang klaseng data na nagko-contradict sa theory niya, papalitan niya. Ito yung tunay na Pilipino. Tunay na tao. Dapat ganun tayo lahat. Open-minded. Okay? Sinabi niya, nalulungkot siya sa hinaharap ng Pilipinas sa kinabukasan kasi masyado lagi tayong nasa baba. Pagsak tayo dun sa baba tayo sa mga listahan ng mga comparison ng mga iba't ibang bansa. Hindi lang among ASEAN peers, pero even across the world. So ito yung binanggit niya, talagang in-underline ko na sa pula. Ang Pilipinas, huli sa reading comprehension, pag-intindi sa binabasa mo, at second to the last sa mathematics and science. Ito yung sinasabi, itong ranking nito has been there since 10 years. Walang improvement. Tapos lalo nito nag-digital pa, kinlose down yung eskwela, yun na yun. Tapos the shocking finding dito, 91% of Filipinos na 10-year-old, hindi sila makabasa at hindi nila maintindihan ang binabasa nila. Okay? And that means to say, more than double tayo sa existing. Yung ibang countries, naunawaan nila, marunong magbasa, naunawaan nila, tayo hindi. Double tayo dun sa taas sa hindi nakakaintindi. Yeah. Siguro playing safe siya rito, hindi niya binanggit yung lockdown. Kasi all the studies sa lockdown, apektado talaga yung mga bata. Okay. So may tapos on top of that, yung governance natin, matinding corruption. But that corruption is in government, business, and civil society sa culture natin. So maraming challenge tayo rito. Hindi lang COVID. Yung structure mismo. Tignan mo ito, in a 2022 CEO survey conducted July to August, recently, PricewaterhouseCoopers, one of the world's top consultant firms, tsaka Management Association of the Philippines, mga CEO ng 100 or more of the largest corporations sa Pilipinas, mga pinuno nila, ang 67% of them rank corruption as number 1 economic obstacle. Yeah. Kung ang mga pinuno natin sa DOH hindi nagpa-participate, hindi na tinitingnan yung science, that's a form of corruption. Dishonesty yan. Tapos pipilitin nyo na, despite evidence, then pupunta ka na sa fraud. Ganyan na nangyari din sa US. Okay? Now, ito siguro wala natin time. Kukunin ko lang to this coming Sunday.
Gusto ko lang isang 15-second clip. Ito. Yung pandemic, tapos na raw. Si Is the Biden. pandemic over? The pandemic is over. The pandemic is over. If you notice, no one's wearing masks. Everybody seems to be in pretty good shape. Alam niyo, pag sabi niya yan, nako, terribly ang criticism sa kanya ng CDC. Hindi na makontrol si Biden. Medyo mahina na kasing ulo. So I am not sure if I want to take that news seriously. Pero tingnan natin, palalimin natin this coming Sunday. Pero gusto kong matapos sa good news. Okay? Ito ang good news. Matinding news to. And ito na ang epekto sa mga taong, mga Pilipino na nag-iisip pag hindi sila pinipilit, alam nila kung anong gagawin nila. Yan. Yesterday, nag-adjust ng booster target ang DOH. Okay. Ito na. Sinimplify ko na, kinalculate ko na kasi hindi mo makukuha yan sa statement nila. Kaya kinalculate ko, very unclear yung statement. Therefore, tingnan nyo lang sa baba yung ginawa ko. Kinuha ko yung sinasabi niya ron, pero hindi mo makukuha talaga kung anong kwento. Kinalculate ko siya. Okay? Ang original target population nila for boosters was 8.3 million. Ang plano nila, 50% of that or 39.15 million kukuha ng booster. Ang actual achievement nila to date, after almost a year, hindi naman, mga 9 months, 8 months, 24% lang. And ang figure niya na 18.8 million na yan, konti lang ang taas niyan. Papakita ko sa inyo next Sunday, sa US is actually much more powerful, more than, I think, ang figure doon, only 1% ang nagpa-boost. Okay. Kasi tinanggal rin yung mandatory vaccination. Now, ito yung bagong target ng DOH sa kanan. Gusto na lang nila imbis na 50%, 30%. So, ang target nila ngayon, 23.5 million. So, magbo-boost sila 4.7 million by October 8. Yun ang target nila. 100 days. Pero kung titingnan mo yan, that's 15 million less than the original target of 50%. Yes! Pinas! Kaya natin to. Wala silang magagawa kung naintindihan natin kung ano ito. So, kasi wala nang mandatory vaccination, karamihan sa inyo hindi na mapipilit. Di ba? So, yun ang tunay na lumabas ngayon. Yan. So, pag patuloy pa yung iba magpa-booster, sorry na lang ha. Wala namin kagagawa kasi decision nyo yun. Hindi namin kayo mapipigilan. Lagi na nasasabi yung science and so on. Kung gusto nyo magpa-booster, walang kabuluhan yan. Hindi yan ligtas at epektibo. Papatayin kayo yan eventually. Okay? So yan ang message na ikalat nyo sa lahat. Ang dami namin mensahe dito. We have 54 episodes dito or 53, whatever it is. Di ko na mabilang. Dito 16 na. Combine nyo lahat doon ng mga statements doon sa boosters, sa mga deadly. Makukuha nyo, wag nyo nang kalat to. Wag nyo nang kuha na kayo ng boosters. Okay. So ngayon, magbibigay ako ng ending message dito. Hintuin ko na itong sharing. Patapos na tayo rito. Okay, nag-overtime na naman tayo. Although, gusto ko lang sabihin, number one, first of all, pasalamat ako sa mga feedback nyo. Talagang, inabasa namin yon, talagang babalik talaga. Kailangan bumalik kami rito. Kasi nagagamit nyo pala yung information dito ng matindi. Okay? And yung feedback na yon, hindi lang galing sa Pilipinas, nanggaling din sa ibang parte ng mundo. Okay. Number one. Number two,
unti-unting natatalo na ang mga forces ng COVID scam dito sa Pilipinas. Talo na sila sa lockdown, talo na sila sa face mask, talo na sila sa mandatory vaccination. Pero hindi sila aatras sa vaccination. Yan ang buong punto ng itong episode na ito. Umaatras sila, pero may punto na hindi sila aatras. Tactical yung retreat nila. Hindi strategic, hindi na atrasan, hindi na iwanan ang pagbabakuna ng mga tao. However, nakita natin very convincingly, especially sa last slide, pag may information ng tao, ito information war nga. Pag nakuha nila yung proper information, hindi sila magpapabakuna. Okay? Grabe, hindi ma-achieve ng DOH yung target nila. Dati nag-uusap sila, lahat yun, 78 million yun, booster nila yun. And they have to, technically, kasi walang epekto, walang bisa, nawawala ang bisa ng bakuna. Na inamin na nila yan. So, sa mga nakikinig dito sa Pilipinas, sa ibang parte ng mundo, since wala nang lockdown, wala nang face mask, wala nang mandatory vaccination, pwede tayo ritong manalo pag kinalat natin ang information tungkol sa problema nito, mga bakuna nito, hindi ito ligtas at epektibo. Maski ano pang sabihin ng DOH, yan ang prevailing science sa buong mundo. Okay? So please gawin natin ang trabaho natin, guys, sa mga sinasabi nyo, kalat nyo, spread nyo, especially sa network nyo, sa mga Facebook friends nyo, etc. or sa ibang platforms pa. Kasi in the end, tayo ang magdidesisyon kung anong gagawin sa katawan natin. Kasi in the end, isagawa natin ang tinatawag na prior informed consent. Tulungan natin ang pamilya natin, ang mga mahal natin sa buhay at iba pa na hindi binigyan ng tunay na prior informed consent na required by law na kailangan na ginawa ng DOH ayon sa batas natin. Hindi nila ginawa. Bakuna lang bakuna, tapos mandatory pa na bawal. So tingnan mo yan, no? Nawala na yung mandatory vaccination. Hindi nila masulong yung kanilang booster shots. That's a sign, pag nalaman ng mga tao, tapos nag-decision sila, walang magagawa yung government. Maski ano pang booster nila. Kasi in the end, part of this booster attempt until October 6, gusto lang sila gusto lang sila mag-save ng pera kasi nabubulok na yung mga boosters nila. So tuturukin nila sa inyo para hindi sila bintangan ng audit ng COA. Ano ba tanong nangyari sa boosters? Ba't ginasto niyan, hindi na ginamit? So, mga kaibigan, mga kasama, hopefully itong episode natin ay nakapaliwanag sa atin ano yung pinapatunguhan natin. At sa Pilipinas, sa Sunday, abangan nyo, makikita natin saan patungo ang mundo. At whether sa Pilipinas o sa mundo, isang punto lang. Nasa decision natin kung ano ang mangyayari sa kinabukasan natin. Number 2, mas matindi ang decision natin pag lagi natin kasama ang Diyos sa buhay natin, sa ginagawa natin. Kasi para sa Diyos, walang imposible. Ito si Nicanor Perlas, ang inyong handog dito sa COVID Call to Humanity, Kalayaan News. Baga ng mga susunod pa na dadating sa buhay natin. Magandang gabi, magandang araw, maski saan pa man kayo sa mundo. Sana sa balita na narinig nyo, naranasan nyo ang ginhawa. Ginhawa sa buhay, ginhawa
sa isip na binigay ng katotohanan na narinig nyo dito sa CCH Kalayaan News. Marami pa tayong maririnig dito. Marami pang balita na dadating sa buhay natin upang malaman nyo kung paano nyo sagutin itong skandemya na pinoprogram sa atin. Pag hindi tayo nakinig sa katotohanan, matindi ang dadating sa buhay natin. Abangan lang natin ito lahat.